So sa mga ka-office lights and sound, so for today's video ay gagawa natin ng comparison yung nakaraan nating video, yung connection natin kung ang subwoofer natin ay nakakonect dito sa main out at saka yung naka-aux lang. Ito ay yung tanong ni Sir Noel Steven. Ayan, so yung tanong niya first is ask ko pala sir, if microphone yung gamit, lalabas ba sa sub ang vocal ng singer? So sinagot ko siya ng, oh sir, kung ang connection mo ay yung first setup, pero kung naka-aux ang sub, pwedeng palabasin at pwedeng hindi. So sabi niya, ganun po ba sir? Next video po para malaman namin kung paano lalabas ang vocal at hindi. Thanks. Ayan, so eto guys, so gagawa natin ng comparison yung tanong ni sir. Kasi dalawa yung ginawa kong video, connection guys, yung sa main out at saka yung sa aux. Ayan, so Sir Steven, video na to para sa'yo. Alright. Okay Sir Noel, yung first connection muna natin is itong yung subwoofer is naka PL jack. Ayan, so again guys, ito yung main out natin sa ating mid-high, naka XLR. Tapos yung sub natin is naka PL, connected siya sa ating crossover. So yung frequency lang na gagamitin natin dito guys is around 140. Ayan, 140 lang. So magsa-soundcheck dito ako upo. Magsa-soundcheck tayo gamit itong microphone kasi sa vocals yung concern niya. So first nating i-test is itong naka PL jack. So again Sir Noel, pag ipipihit natin tong sa microphone natin, automatic tutunog si subwoofer. So let's go. Sound check testing. Mic check 1 2. Sound check testing. Mic check 1 2. Sound. So ayun sir, so tutunog talaga itong si subwoofer kasi isang pihitan lang, kasi naka main out PL jack tayo sa ating subwoofer. So unless na lang kung iti-turn off mo tong volume ng ating crossover, so hindi talaga lalabas sa vocal sa subwoofers yung vocals natin. But yung downside lang yan is madadamay yung sa mga instrument, lalo na yung bass guitars, drum, electric drums. So hindi lalabas ang kanilang instrument sa ating subwoofer kung iti-turn on natin to, kasi madadamay. So mas best talaga sir na connection is yung sa auxiliary. So sa auxiliary naman tayo kukuha ng line para sa ating subwoofer. Alright. Okay sir, so yung next natin na connection is yung auxiliary out, mono PL, tapos nag-split siya guys. Ayan sir, nag-split siya papunta dito sa ating crossover. So dito guys, dito sir, palagi lang naka-turn on yung ating volume sa ating crossover para sa ating subwoofer. Ayan, so yung pihit na lang natin guys is dito sa auxiliary. Ayan, aux. Tapos yung master volume ng aux is naka-engage din. So mainam talaga to guys. Ayan, so explain ko later sa inyo. Okay? So again, to-turn off ko muna tong auxiliary, tapos magsa-sound check tayo kung ano ba yung resulta. Okay, so ang gagawin natin sa pag-soundcheck, naka-off, naka-turn on, yan. Ganyan lang natin Sir Noel. Okay? Let's go! Sound check testing. Mic check 1 2. 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 So yun Sir Noel, no, that for me is mas mainam talaga yung connection na ganito, na naka-auxiliary yung ating subwoofer. Napaka beneficial to, lalo na kung band setup, kasi kung ang mga microphones natin is naka-hook sa yung dati, yung naka-PL, is madadamay kasi mas lalabas dito yung vocal sa ating subwoofer, and napakahirap timplahin yun. Kinakailangan mo pang i-cut yung low para hindi maging bass yung tunog ng vocals natin. So ang gagawin natin is
mas mainam talaga yung naka-aux. Ayan, naka-aux. Kasi kung microphone lang, hindi mo na kailangan tanggalan ng low masyado. Okay, sa auxiliary mo na lang, hindi mo na lang i-engage yung auxiliary sa mga microphone. Yung sa mga instrument na lang, lagyan mo na lang ng auxiliary. Ayan, lagyan mo ng volume ng aux. Kung dito naka-tap yung mga instrument natin. Okay, so yun yung comparison natin, sir, at saka sound check sa naka-PL or naka-main out at saka naka-auxiliary. Ayan, so, sir, I hope na malinaw yung pag-explain ko. Ayan. So, hanggang sa mga susunod na sound check at tutorial mga ka-optutiles and sounds. Alright.